Alam mo ba? Pagdating sa mga pagkaing Pinoy, isa ang atsuete o anato sa mga sangkap na hindi mawawala. Pero maliban sa pandagdag kulay ito ng pagkain, alam niyo ba na isa rin itong halamang gamot? Katunayan, ang dahon nito ay isa sa mga pinakaluma at pinakaunang kasangkapang panlunas ng ating mga ninuno sa iba't ibang sakit. Ang atsuete o anato ay nagmula sa Central at South America at dinala ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Manila-Acapulco Trade o Galleon Trade noong panahon ng mga Espanyol. Alam niyo ba na ang simpleng dahong ito ay maaaring makapagbigay ng tulong sa pagpapababa ng lagnat at pagpapabuti ng ating kalusugan? Ayon sa National Institutes of Health, ang anato ay posibleng may antimicrobial at antioxidants na mga katangian. Bagamat kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral, ang mga naunang natuklasan ay nagbigay ng panimula sa posibleng mga modernong gamit nito sa medisina. Ang mga dahon ng atsuete ay karaniwang ginagawang decoction o tsaa. Ito ay pinapakulo at pinapainit para mapiga ang katas nito at iniinom para gamutin ang iba't ibang karaniwang sakit kagaya na lamang ng lamig, ubo, pagsusuka at problema sa bituka. Sa mga sakit gaya ng ubo, asthma at bronchitis, napatunayan ng mga tradisyonal na healers na ang pag-inom ng tsaa mula sa dahon ng atsuete ay makatutulong sa paggamot ng mga sintomas. Ito rin ay nagagamit bilang diuretic o water therapy para sa mga problema sa pag-ihi o mga sakit sa prostate. Hindi lang ito para sa ating kalusugan, ang anato ay ginagamit din sa mga problema sa balat kagaya ng dermatitis, paghilom ng mga sugat at pampabata ng balat o anti-aging. Sa ating bansa, ginagamit din ito bilang food coloring. Sa kabuuan, ang mga dahong atsuete ay patuloy na nagiging isang mahalagang sangkap sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!